Mas pinatapang na pagtatanong. Ultimately, Senator, you can say that there was no VIP treatment. Pinalawak na talakayan sa mga isyu ng ating bayan. Sobra na. Hindi lamang sobra na yung pangungurakot nyo, sobra na kahirapan ng taong bayan. Samahan niyo pa rin ako tuwing linggo, alas 12 hanggang alauna ng tanghali para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. Isa sa mga matagal nang iniinda ng ating mga kababayan, lalo na ng ating mga manggagawa, ay ang maliit na kita na kanilang natatanggap na hindi sapat para sa pang-araw-araw na gastos ng kanilang pamilya. Kaya naman matagal na ring hiling ng mga manggagawa at labor groups na itaas ang kanilang sahod. Pero kamakailan lamang, iminungkahi ng isang mambabatas na dagdagan ng 100 piso ang arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa pamamagitan ng isang staggered basis o installment. Ito'y matapos aprubahan sa Senado sa ikatlo at huling pagbasa nito ang Senate Bill 2534 o ang 100 peso daily minimum wage increase Act of 2023. Yan at iba pang tatalakayin natin ngayong tanghali. Kasama si Elmer Labog, ang chairman ng Kilusang Mayo 1. Ka-Elmer, magandang hapon. Salamat po sa pagsama sa aming programa. Magandang hapon, Pamela. Magandang hapon sa ating mga babayang nakikinig at nanonood sa inyong programa ngayong hapon ito. Ka-Elmer, nabanggit ko po kanina, aprobado na po sa Senado sa ikatlo at huling pagbasa nito yung Senate Bill o yung panukala na nagsusulong ng pagtaas ng sahod ng ating mga manggagawa. No? Yung arawang sahod nila by 100 pesos po. Pero sabi po na nga isang mababatas, kailangan daw po gawin yun or suggestion niya na gawin po yun through installment basis or on an installment basis nga. Ika nga, no? Pabor po ba kayo dito, Ka-Elmer? Ano po sa tingin nyo yung magiging epekto ng isang ng ganitong pamamaraan po ng installment basis na pagtaas po ng sahod sa ating mga manggagawa? Pinaka-epekto po nito sa ating minimum wage earners at kasi ang paliwanag po nila dito doon sa mga employers na mga businesses, small businesses na nagre-recover pa daw po mula sa pandemya. Well, unang-una, positive development yan, pero wag namang utay-utayin. Kung talagang seryoso silang bigyan ng kagyat na kaginawaan ng mga manggagawa at damang-dama naman ng mga manggagawa at mamamayan, yung walang patumanggang pag-igpaw ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Umikot ka lang ngayong araw na ito, talagang mauubos yung 1,000 piso mo kung bibili ka ng bigas, ulam, pamasahe at iba pang baon ng mga bata sa eskwelahan. Kaya hindi magandang pangitain na 100 na nga lang ay utay-utayin pa yung pagbibigay sa mga manggagawa. Hindi mararamdaman yung impact nito eh. Bakit makinukuripot pa yung 100 na yan? Kailangan talagang kung talagang seryoso at hindi grandstanding yung plano ng mga politiko, ay dapat talagang ibigay ng buo yan at hindi on installment basis. Ka-Elmer, sa tingin nyo, yung ganitong mungkahi, yung installment basis, reflection po ito ng, kumbaga, gaanong kalaki o kalakas na pagtindig po mula sa ating mga mambabatas. Sa tingin nyo, sumasalamin ito sa gaano kalaki o kaliit na malasakit nila para po sa ating mga manggagawa? Well, hindi lang naman reflected sa halaga yan. Isang bagay na may halaga pero magbibigay ka na rin lang ay bakit naman gagawin mo pag graduated, yung pautay-utay. Kailangan ibigay ng buo. Unang-una na hindi sapat yung yung 100 pesos upang makagapay dun sa pangangailangan talaga ng manggagawang Pilipino. Tinatakda ng dapat 1,100 pesos a day na ang dapat na tinatanggap sa ngayon ng mga manggagawang Pilipino. Lalo't ang average member ng pamilya ay maabot ng 5. Kaya yan yung study ngayon na kailangan yung ganyang halaga upang makaagapay na dun sa napakataas na presyo ng
bilihin na umiiral sa ating lipunan sa kasalukuyan, Pamela. Take note na ang presyo ng gasolina ay kada Martes tumataas sa linggo-linggo, at kung may pagtaas, napakataas. Pag nag-rollback, napakaliit. Kaya wala masyadong impact ito sa purchasing power ng mga manggagawa. Bagkus lalo lang dinidiin nito yung kakayahang mamili na napakaliit ng sahod ng mga manggagawa. Take note na yung current minimum wage of 560 sa National Capital Region, o nominal wage ang tinatawag dyan, pero ang tunay na halaga lamang niyan, based on 2018 na wage levels, ay umaabot lang ng 452 pesos a day. Kaya napakalit lalo niyan kapag sa probinsya na ang ating susukatin at hindi nga makatwiran, makatarungan, na umiral pa itong Wage Rationalization Act, no? O yung RA 6727, na nagtatakdang kung nasa labas ka ng Metro Manila, therefore mas maliit, no, ang yung sinasahod habang lumalayo ka sa sentrong lungsod. So, hindi ito makatarungan sapagkat ang cost of living ay halos pantay-pantay na sa buong bansa. May study na sa ibang region ay mas mataas pa nga tinatawag na cost of living compared to Metro Manila. So, kailangan ibalik ang pambansang antas ng minimum, huwag gawing atado yung pagbibigay, at lakihan na, no, close dun sa kung hindi man makuha yung antas ng family living wage, at least idikit man lamang doon upang makaagwanta mga manggagawa sa napakahirap na kalagayan sa buhay sa kasalukuyan. Alright. Sir, nabanggit nyo po na dapat nga, hindi nga sapat no, talaga yung 100 piso na dagdag sa arawang sahod ng ating mga manggagawa. Nabanggit nyo po na dapat nasa 1,000 na, 1,100 pesos per day. Tama po ba? On the average. On the average po yun, dahil iba-iba yung family living wage. Alright. Pero yung ganitong pagsisika po ng ating mga mambabatas, yung additional 100 pesos po sa arawang sahod ng ating mga minimum wage earner, gaano po kalaki o gaano po kaliit? Ano po sa tingin nyo yung maitutulong talaga nito sa ating mga manggagawa? Dahil ang pinag-uusapan po natin dito, kung 6 na araw silang magtatrabaho, halimbawa yung ating mga manggagawa, nasa 2,400 pesos yung madaragdag sa kanila sa kada buwan. Kung ganung ideya yung ating pag-uusapan, ito, so sa tingin nyo, yung ganito po ay hindi sapat? Hindi sapat at hindi mararamdaman kasi nga imbes na ibigay ng buo yan, kakatayin pa, no, yung pagbibigay, and therefore hindi mararamdaman. Yung 100 nga, maliit na yan . So, impact-wise, hindi talaga nito masusolusyonan yung kasalukuyang inflasyon, no, na sumasagasa sa sahod ng mga manggagawa. Ibig sabihin, nalalamon ng tuloy-tuloy na kantos ng inflasyon ang purchasing capacity, no, o yung kakayahang mamili ng piso ng mga manggagawa. Take note na, Pamela, na ang 560 minimum sa Metro Manila at mas mababa pa sa mga reksyon ay hindi naman natatanggap ng buong-buo yan ng mga manggagawa. Baka pagdating sa mga palad nila ng naturang halaga ay envelope na lang ang nakukuha sapagkat hindi talaga makapag-agdong buhay yung sweldo ng 15 sa katapusan. Nagiging palasap at normal na kalakaran sa buhay na manggagawa na yung darating na 15 ay naiutang na, kundi man sila sa kanilang paymaster ay nakasanla na yung kanilang ATM sa kanilang mga kumpare. Kaya yan ang nagpapatunay at sa ganyang kalakaran na hindi talaga sufisyente ang kasalukuyang kinikita na minimum ng mga manggagawa sa kasalukuyan. So para sa inyo po, Ka-Elmer, yung disenteng sahod na dapat natatanggap ng ating mga manggagawa kada araw, nasa 1,000, yun, sasapat na po yun. O depende sa kanilang, considering din yung dami ng kanilang family members and yung mga ginagastos nila sa pang-araw-araw. Yeah, yan ang tinatakda sa isang pamilyang may 5 miyembro, no? At kadalasan yan naman yung normal size ng isang pamilyang Pilipino. Ideal kung dalawang may bahay ang may trabaho, pero
sa kasalukuyan ay wala tayong subisyenteng kasaganaan sa trabaho, kaya kadalas ay isang membro lamang ng pamilya o ng mag-asawa ang nasa trabaho, kung kaya't ito yung mangangailangang bumuhay sa 5 miyembro ng pamilya. Kaya hindi talaga sasapat kahit anong tingin mo yung 560 pesos a day. Hindi malayo yung habulin mo na doon sa dagdag, ano, upang abutin yung 1,000. Kaya ang aming challenge, no, ang aming hamon sa mga mambabatas ay wag nang magpatumpik-tumpik, pag-aralan kung ano yung talagang pangangailangang halaga ng mga manggagawa pag mabuhay naman ng disente. Ang mahirap sa mga employers at sa gobyerno mismo, sinasabi nilang mga manggagawa ay kanilang partners sa pag-unlad ng bansa, pero ang bumabalikat naman talaga sa produksyon ay mga manggagawa Pilipino. Pero bakit pag dumadating na sa hatian, nasa manggagawa ang mumo at nasa kanila ang ginto? Anong klaseng partnership ang meron tayo na ang hatian ay talagang magulang na paghahati ng produksyon sa ating lipunan? Alright. Ka-Elmer, tutol po yung ilang business groups sa pagtaas po ng sahod, no, ng ating mga manggagawa sa mga pribadong sektor. Ang sinasabi po nila, hindi raw po magiging maganda yung epekto nito sa kanilang sa ekonomiya mismo ng bansa at sa kanila rin daw pong negosyo. Marami daw pong magiging epekto nito. Una na, magdudusa nga daw po yung mga consumer dahil posibleng tumaas po yung presyo ng mga bilihin. Ikalawa, pwede rin daw pong magtanggal nung mga manggagawa mismo. Pwede silang ma-lay off kasi nga raw po magiging mabigat ito for the employer. So ang epekto, tatanggalin nila, no, yung ilan sa kanilang mga empleyado o manggagawa. At ikatlo, pwede rin daw po na magsara yung mga naliliit na negosyo o yung mga micro, small, and medium enterprises, especially nga daw po yung mga babangon pa lamang mula sa pandemya. Ito raw po yung mga posibilidad na maaaring mangyari kung sakaling maaprubahan po yung pagtaas ng sweldo na 100 peso wage increase for kada araw po na sahod ng ating mga manggagawa. Ano po ang inyong masasabi tungkol rito? Unang-una, wala namang panahon na hindi nagreklamo yung mga employers kapag meron nakambang pagtaas ng sahod. Take note din na yung lower house ay nalilitan nga sa 100 at 350 pesos yung kanilang proposal na wage hike. Ano? At any rate, kailangan talagang magkaroon na ng dagdag sahod at matagal ng excuse, ano, yung small and medium enterprises na baka magsara, baka bumagsak at sila ay magtanggal. Unang-una na, wala pa mang dagdag na sahod, ay nagaganap na ang tuloy-tuloy na pagtataas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sapagkat yung mga negosyante mismo ang nagpapasa dun sa pagtaas ng sahod sa dagdag na presyo ng mga bilihin nila. At mapapansin ninyo na wala pa bang dagdag na sahod ay malayang nakapagtatanggal ang mga employers ng kanilang empleyado, lalo pat ang kaayusan ngayon ay yung malaganap na kontraktual. No? So, ang mga kontraktual na manggagawa ay anytime hired but anytime fired naman yung mga yan. Yan ang katangian dahil hindi nga sila regular. Kung kaya iyan din ang isang bagay na humahatak doon sa pagbaba ng halaga ng sahod sapagkat ang mga kontraktual ay kadalasang mas mababa kanilang kinikita sa kanilang mga regular counterparts sa mga paggawaan. Kaya nga, yan ang mga deadly kombinasyon ng umiiral na batas, itong RA 6727, yung regionalization of bridges at itong malaganap na kontraktualisasyon sa ilalim ng RA 6715, ang siyang mga mayor na dahilan kung bakit hindi talaga makaigpaw-igpaw ang sahod ng mga manggagawa. Tingin ko maling pinatunayan, no, na maling patakaran na tayo ay sumandal ang lubos doon sa pag-anyaya lamang sa foreign direct investments. Maski tignan natin sa data, maliit lang ang kinontribute ng FDI sa ating ekonomiya. Manapay
ang mas kailangan dito ay i-modernisa ang agrikultura at upang magkaroon ng tugtungan ang pambansang industrialisasyon hanggat tuloy-tuloy na ang ating patakaran ay importasyon ng halos lahat ng bagay, lalo-lalo ng produktong agrikultura, mananatili itong labor export policy kung saan ang ating mga professional at iba pang technical na magagawa ay mananatiling nakatingin, nakatanaw sa ibang bansa para sa kanilang trabaho at kabuhayan, maski nasa antas pa lamang ng pag-aaral sa kolehiyo. Kaya dapat yung ganyang kultura at pag-iisip ay mabago at hindi lubos na humanga at umasa na lamang sa direct foreign investments. Dapat internal development at yan ang dahilan nga kung bakit hindi tayo makalaban sa ibang bansa dahil wala namang subsidyong binibigay sa ating mga manggagawa at mga negosyante sa agrikultura. Ganun din yung small and medium enterprises. Bago ako matapos, nais ko rin banggitin dito na protektado ng BAMBILO, yung small and medium enterprises exempted sa minimum wage, na hindi dapat naman. Kasi ang isang component na pagnenegosyo, dapat may kapasidad kang magbayad ng anumang antas ng minimum sa kasalukuyan. Alright. Pero yung mga nabanggit ko po, Ka-Elmer, yung pagtaas nga na, yung posibleng pagsipa raw po ng inflation, yung pagtatanggal po ng mga empleyado nitong mga negosyanteng ito at yung posibleng pagsara po ng mga small, medium enterprises, yung mga MSMEs natin, kinukonsidera rin po ba ito ng mga labor grupo katulad ng Kilusang Mayo 1 o itinuturing nyo rin po ba na posible itong mangyari? Kinokonsidera namin yan, lalong-lalo na yung mga Filipino-owned businesses, lalo-lalo yung maraming mga medium, small, and micro enterprises. Ang aming paninindigan dyan, responsibilidad ng gobyerno na suhayan ang kanilang negosyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng ayuda, yung financial assistance upang makaagapay sila sa kompetisyon, lalong-lalo na sa mga malalaking empresa na dayuhan na nagne-negosyo sa ating bayan. Kasi kung walang subsidyo, walang sapat na ayuda mula sa gobyerno, ay hindi talaga makakapanatili sa kanilang magnenegosyo ang mga maliliit na negosyante sapagkat tatalunin sila ng may mas malalaking kapital. Kaya hindi kami sang-ayon doon sa pangunahing patakaran na ang sasandigan na lamang natin ay direct foreign investment, samantalang nananatili tayo taga-importa ng mga tapos na produkto. Kailangan ang produksyon ay manatili sa kamay ng mga Pilipino at gawin dito mismo sa ating bayan. Hindi yung mismo bigas na kinakain ng mayorya ng Pilipino ay mula sa importasyon, imbes na i-develop yung agricultural sector natin, at i-modernize ang agrikultura sa pamamagitan ng pagbibigay ng financial assistance mula mismo sa gobyerno. Nakaraan at kasalukuyan ay iba ang kanyang ginagawang pamamalakad kung kaya't hindi tayo makakasiguro na uunlad ang ating bansa kapag hindi talaga ang tunguhin ay magkaroon ng sapat na kapasidad na makapamili ang kasalukuyang kinikita ng mga manggagawa at ang kabuhayan ng mga mamayang Pilipino, lalong-lalo na yung mga maliliit. Nabanggit niyo po, Ka-Elmer, na kahit hindi pa man isinusulong itong 100 peso minimum wage increase sa ating mga manggagawa sa pribadong sektor, tumataas na talaga yung presyo ng mga bilihin, biglaan ang nagtatanggal ng mga empleyado, yung ating mga employer dahil nga po dun sa contractualization. Pero sa tingin nyo, ano po yung pinaka-significant na magiging effect po nitong 100 peso minimum wage increase sa ating mga employer? Well, mababawasan sila na 16 to 17% ng kanila tubo. Ang laki pa yung maiiwang porsyentahe ng kanilang tubo, Pamela. Ganyan lang na kaliit yung mababawas at kayang bawiin yan sa lalong pagtaas ng produktibidad ng panggagawang Pilipino. Kaya
kung talagang kinukonsidera nila ang mga manggagawa bilang partners in production and partners in development, dapat naman ay magbigay sila doon sa malaking bundok ng kanilang tubo na maski sa panahon ng pandemya ay kinita nila at maski sa gitna ng panganib ay pinagtatrabaho mga manggagawa. Kaya panahon na rin na ikonsidera at isipin nila yung kapakanan ng mga manggagawa. Natitiyak ko na kapag ang pagtaas ng sahod ay isinagawa ng Kongreso sa isang legislated wage increase, magkakaroon ito ng malaking tulong, suhay sa ating ekonomiya pagitan ng pagbuhay lalo sa mga maliliit na manininda, mga lakas ng transportasyon, imbes na marami ng manggagawa ngayon yung naglalakad na lang hanggat kayang lakarin yung distansya, at yung mga karinderya na nasa tabi-tabi ay mabubuhay naman imbes na mga malalaking malls at department stores na lamang ang pinupuntahan ng mga tao, ay yung mga negosyo sa komunidad na maliliit ay magiging masigabo rin sa pag-unlad ng kakayahang mamili ng sahod ng mga manggagawang Pilipino. Ano po yung hakbang na dapat gawin ng ating pamahalaan para matugunan itong problema sa maliit po na sahod ng ating mga manggagawa, pero at the same time, pumapabor din po siya doon sa ating mga small, especially sa mga small business owners po natin. Kumbaga, ano yung mga dapat nilang target na masolusyonan para pabor sa parehong sektor yung gagawin nilang aksyon? Well, nabanggit ko na kaalinsabay ng pagtataas sa sahod ng mga manggagawa ay ang pagtiyak ng pagbibigay ng tulong, ayuda ng pamahalaan sa mga maliliit at micro enterprises sa ating bansa upang makapanatili silang umiiral sa ating lipunan. Yan din ang dahilan kung bakit mahinang ating sektor na agrikultura, sapagkat maliban sa kinakamkam ang napakaraming mga agricultural lands na mga nakapwestong mga politiko mismo sa ating gobyerno, ay walang sufisyenteng subsidyo, no? Yan ang termino, subsidyo ang gobyerno sa ating sektor ng agrikultura, lalo-lalo na yung mga pangunahing produkto na kinakain din naman ng mga mamamayan, no? Yung palay, yung bigas, ano? At mais na mga major staple crops sa ating bayan, pamilya. So yun, yung modernisasyon ng agrikultura, pagsuhay sa maliliit na negosyante, at pagtataas ng sahod sa lalong madaling panahon, na buo ng pagbibigay at hindi installment basis o utay-utay na pagbibigay sa sahod ng manggagawang Pilipino. Ka-Elmer, gaano po kayo kabilib na maisa sa batas itong 100 peso minimum wage increase? Well, tila ako'y natutuwa na umabot sa third reading. Kaya lang aming paninindigan niya, wag namang gawing wag namang ilagay sa sangkalan yung halagang niya. Maliit na nga yan, ay hihiwa-hiwain pa na mas maliit, hindi mararamdaman ko yung impact na yan. No? So, tingin ko nakabata ito doon sa mas matinding pagkakaisa ng kilusang paggawa upang itulak talaga na magkaroon ng dagdag sahod. Muling dapat ipakita ng mga manggagawa, lalo-lalo bukas, may pagkilo sa mga kababaihang manggagawa sa International Women's Day, at ang kanilang panawagan, ang kanilang sigaw ay sahod, hindi tsa-tsa. No? So, sahod ang dapat iratsyada at hindi tsa-tsa. Sapagkat yan ang pangunahing pangangailangan ngayon ng mga manggagawa. Ito ay pagbibigay din na ang pangangailangan ng panahon ngayon ay itaas agad ang sahod ng mga manggagawa. Malaking pera yung gugugulin sa pagpapalit ng konstitusyon na ang mga magiging kahulugan lang naman dito ay lalo
pag-aanyaya sa hindi nito inaayos, no, yung napakatinding krisis na umiiral sa ating bayan. Kaya dahil na itaguyod yun, no, yung pagtataas ng sahod ng mga manggagawa at hindi bigyang prioridad ang pagpapalit ng saligang batas sa kasalukuyan na lalo lamang magbubukas sa mga negosyo at likas na yaman sa dayuhan na dapat ay mas Pilipino ang mga likas na yaman na yan. Ang Pilipinas ay dapat ay para lang sa mga Pilipino. Sa isang panayam po, no, sinabi ni Go Negosyo founder Joey Concepcion, nagkaroon po siya ng interview tungkol din dito sa 100 peso daily minimum wage increase. At ang sabi niya, parang mas mainam daw po or parang nakikita niyang mas sustainable na magkaroon daw po ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino kaysa dun sa ideya na agad-agad or biglaan daw po yung pagtaas ng kanilang sahod. Ano po yung inyong masasabi rito? Pabor po ba kayo rito? Hindi eh. Alam mo, hindi dapat pinagbabangga yung pangangailangan itaas yung sahod at paglikha ng trabaho. Unang-una, responsibilidad ng gobyerno talaga na lumikha ng trabaho. Bakit ba i-enshrine sa Constitution na responsibilidad ng gobyerno ang job creation, no? At yung pagtitiyak na ibibigay yung family living wage. Yan ang nilalaman mismo ng ating 1987 Constitution. And so, hindi appropriate and hindi wasto, no, na in exchange of wage increase ay tiyakin muna ang pagkakaroon ng maraming trabaho. Pwede mo namang tiyakin na magkaroon ng trabaho at the same time, itaas yung antas ng sahod ng mga manggagawang Pilipino. Yan, nakikita yung mga construction workers na yan, no? Napakalilit ng kita niyan at talagang hindi malaman paano pagkasyahin yung kinikitang minimum mo yan sahod sa isang araw. Alam mo, dating standard ng mga manggagawa ay merong dairy cream sa pandesal, merong kape, at may kasamang gatas at brown sugar. No? Ngayon, halos sa kape at asukal na lamang ang natitira sa almusal ng mga manggagawang Pilipino bago pumasok sa paggawaan. So makikita mo yung pagbaba ng antas ng kalidad ng pamumuhay. At kaya nga nahahati sa 24 oras ang isang araw. Ang 8 oras ay para sa paggawa, ang susunod na 8 oras para sa pahinga, at ang 8 oras ay para sa recreational activities ng mga workers at ng mga ng membro ng kanilang pamilya. Pero isang luxury na yung natigpas sa kanilang buhay sapagkat hindi na nakasasapat yung kanilang kinikita. Kaya sa pagtatapos, hindi talaga tama na maghintay muna si Juan de la Cruz na malubos na magkaroon ng trabaho ang malaking bilang ng magagawang Pilipinas sapagkat hindi yan mangyayari hanggat ang development paradigm na tinatawag ay yung pag-asang pumasok sa ating bayan ng mga dayuhang investors, no? So, sapagkat Pilipinas bansang mas bagsak ang sahod at mas may mga pasilidad sa kanilang mga negosyo at maraming dako ng Asia, no? At kung titignan natin, mas matataas ang kanilang sahod, ngunit sila pa rin naman ang pinupuntahan ng mga dayuhang negosyante. Sa makatuwid, hindi talaga sahod lamang ang usapin kapag foreign investments ang pinag-uusapan natin. Kaya no, doon sa jobs muna bago sahod, dapat magkasabay na ginagampanan ng gobyerno kanyang tupulin to provide jobs at the same time ay matiyak na mayroong taas sahod na tiyak na nakagiginhawa sa mga manggagawa sa kasalukuyan.
Ka-Elmer, sa tingin niyo po ano yung magiging epekto nito sa ating mga manggagawa, pati na rin po sa ekonomiya ng bansa kung sakaling iprioridad po ng pamahalaan yun ang paglikha ng mas marami pang trabaho? Kasi ayon po doon nga kay Go Negosyo founder Joy Concepcion, mas magiging maigi raw po para sa ekonomiya kung madadagdagan yung capacity or yung skill, kumbaga, ng ating mga manggagawa. Mas lumawak yung kanilang kaalaman at yung kanilang kapasidad sa pagtatrabaho sa iba't ibang pong larangan. Kung madadagdagan nga yung bilang ng ating mga trabaho para sa kanila, ano kaya yung magiging epekto nun kung yun yung uunahin natin at isasantabi mo Alam mo, Pamela, yung usapin ng kakayahan ay express sa produktibidad ng mga manggagawa. Mataas yung productivity at upang patunayan na may sufisyenteng kakayahan ng ating mga manggagawa, tuloy-tuloy ngang naghahanap ng trabaho mga manggagawa Pilipino, mainly mga professionals natin, technical people. Kalakhan nasa Saudi Arabia at Middle East, yung mga engineers natin. Karamihan sa ating mga health workers and teachers natin, kung wala sa North America, ay nasa Europa at Japan. No? So yan ay pagtiyak, underscoring yung katotohanan na yung usapin ng skills ay nandyan na yan. No? So wag naman nila gawing palusot, no? Na hindi skilled ang mga Pilipino, kung kaya't hindi makatarungan na dagdagan ng kanilang sahod. Manapay, kapag mas mataas yung kanilang sahod at may kalidad na kanyang kinakain, mas magkakaroon siya ng sapat na kalusugan upang magtrabaho sa kanyang ginagampanang tungkulin sa bawat pabrika o opisina man ng gobyerno dito sa ating bansa. Hanggat bagsak ang sahod ng mga manggagawa ay walang matatabasang kaligayahan ng kanyang pamilya, kung kaya't hindi siya happy. No? Ang isang malungkot na manggagawa hindi talaga maximum na produktibo, kung kaya't mahalaga na naagapayan hindi lamang yung sarili ng buhay, kundi yung nakikita niyang nabubuhay ng disente ang kanyang pamilya at hindi yung mumu lamang ang kanyang natatanggap sa lakas ng kanyang paggawa. Sa amin pong pagbabalik, makasama pa rin natin si Ka-Elmer Labog mula sa Kilusang Mayo 1 para talakayin ang iba pang issue tungkol sa 100 pisong dagdag na sahod o arawang sahod sa ating mga manggagawa sa pribadong sektor. Nagbabalik po ang ating programa, kasama pa rin natin si Ka-Elmer Labog, Chairman ng Kilusang Mayo 1. Ka-Elmer, napag-usapan natin kanina yung iba't ibang issue, epekto parehong sektor, sa manggagawa at doon sa ating mga employer. Sakaling maisabatas nga itong 100 pisong pag-angat sa arawang sahod ng ating mga manggagawa sa pribadong sektor. Magdadalawang taon na po yung administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa inyo pong personal na perspektiba, gaano na po kalaki o gaano na kaliit yung kinaigi sa ating sa sektor po ng mga manggagawa sa kondisyon po ng kanilang pagtatrabaho, lalong-lalo na po yung mga manggagawa natin sa pribadong sektor. At kasi hanggang ngayon hindi pa rin po nawawala yung mga issue, yung mga usapin tungkol po dun sa halimbawa unfair labor practices, contractualisasyon, lahat ng po yan hanggang ngayon daing pa rin po ng ilang mga manggagawa natin. Para po sa inyo, gaano na kalaki or nakikita nyo na po ba yung visible changes na naipangako ng administrasyon na ito para sa ating mga manggagawa? Para sa amin, walang malaking igpaw ang pagbabago sa ating kalagayan ng mga manggagawang Pilipina, maski sa ilalim na kasalukuyang gobyerno ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Sapagkat ang sahod ay nanatiling mababa pa rin, walang sufisyenteng paglilikha ng trabaho. Ang pagrespeto sa karapatan ng mga manggagawang mag-organisa. Ang Pilipinas ay consistent dun sa top 10 countries hanggang mula 2016 hanggang sa kasalukuyan na
in violation dun sa trade union rights, no? At top 10 batay sa ITUC survey na ginaganap annually sa usapin ng napakadelikadong bansa para sa mga manggagawang Pilipino, no? So malinaw naman na habang isinusulong namin ang aming karapatan sa pag-organisa, na ang nilalaman ay pagtataas ng sahod at paglaban sa kontraktualisasyon, ay tumitindi itong red tagging at surveillance sa hanay ng mga manggagawa. Ang mas matindi rito ay yung tuloy-tuloy na pagpatay na malaganap na naganap sa panahon ni Presidente Duterte ay nagaganap pa rin sa kasalukuyang panahon ni Bongbong Marcos Jr. Ang katotohanan niya, mula nung dumating ang ILO High-Level Tripartite Mission para imbestigahan ang kalagayan ng manggagawang Pilipino na sa mga violation ng panahon ni President Duterte, ay nakita nito yung mataas na bilang ng pinatay na manggagawang leader at organisador, no, umaabot noong Enero last year na 69 at tumaas na ito sa panahon ni Presidente Marcos Jr. ng 73, ano. So yan yung isa sa mga balakid sa pagpapaunlad, no, pag-usbong ng masigla at masayang kalagayan ng kilusang paggawa sa ating bayan. Sa makatwid, walang pangingiming sinasabi ko na walang sufisyenteng pag-unlad pa rin sa kalagayan at kabuhayan ng mga manggagawang Pilipino sa 2 taong singkad ng pamamahala ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Nabanggit nyo na po, Ka-Elmer, yung mga kailangan gawin ng ating pamahalaan para mabigyan naman po ng maayos na kondisyon yung pagtatrabaho ng ating mga manggagawa, kabilang na po yung subsidiya, yung sufisyenteng subsidiya para sa kanila. Pero bukod po doon, syempre bukod sa pagtaas ng kanilang sahod, sa pagbibigay ng sapat na subsidiya, ano po sa tingin nyo yung mga kailangan pagtuunan ng pansin ng pamahalaan, ano yung kailangan nilang baguhin sa kalakaran po pagdating sa turing nila sa ating mga manggagawa para mabigyan naman po ng humane treatment, kumbaga, yung ating mga manggagawa, lalo na po doon sa pribadong sektor? Well, simple lang naman turing nilang tao mga manggagawa kasi ang trato nila sa manggagawa parang parte lang ng produksyon parang bagay lamang na nakahat doon sa kapital at yung instrumento sa produksyon, no? Pangatlo yung lakas paggawa ng mga manggagawa at hindi tinatratong parang tao, no? Pag tinatrato mo ang isang manggagawa bilang tao, dapat mo rin siyang tratuhin nabubuhay ng masaya at sapat ang kanyang kinikita. Kaya napakapayak, no, basic, no, yung kanyang pangailangan na kailangan niyang mabuhay bilang na may dignidad, no, kung saan may masagana ang kanyang kinakain, may sapat siyang pahinga at tulog at panahon na makipagsaya kapiling ng kanyang pamilya. Pero sa ating kalalagayan, kailangan siyang kumayod ng 3 beses sa isang araw, no? Halos para madagdagan yung kanyang maliit na kinikita. Nabanggit ko earlier na yung kasalukuyang nominal na sahod ng manggagawa ay una, hindi naman yan yung tunay na halagang natatanggap at mas malit pa yung tinatawag na real value nito kumpara sa nominal wage at pagdating ng araw ng sahuran ay hindi buong minimum na halaga ang pumapatak sa kanyang palad. Kaya para sa akin dapat itigil ng gobyerno, no, itong paniniktik at tuloy-tuloy na atake sa hanay ng mga manggagawa, respetuhin ang kanyang karapatan na mag-organisa ng kanyang sariling protection sa pamamagitan ng pag-uunyon at malayang pagkipagtawaran sa kanyang employer na malinaw naman na sinasagkaan at inaatake pa ang mga karapatang yan sa
kasalukuyan na humahanga sa pagpaslang upang pigilan lamang ang ehersisyo ng mga manggagawa sa kanyang batayang karapatang makapag-organisa, ipaglaban ng kanyang karaingan at kagalingan sa paggawa at magkaroon ng matiwasay na buhay at masagana kapiling ang kanyang pamilya. So ito po ay nakaukit sa ating saligang batas ang pagtitiyak na mabigyan ng sapat na trabaho at kita mga manggagawa at yung pagtiyak na ito ay nasa antas ng family living wage, yung antas na kabuhayan ng pamilya at magkaroon din ng supisyenteng. Alright. Balikan po natin yung napag-usapan natin kanina, Ka-Elmer, no? Giit po ng Kilusang Mayo 1 ng inyong pong organisasyon sa House of Representatives na tigilan muna nga yung bangayan tungkol po dun sa pagsusulong ng charter change at bagkos bigyan ng prioridad yung pagpasa o paglikha ng batas po na kagaya nitong pinag-uusapan natin ito sa Kamara. Sa tingin nyo po, sa usapin ng charter change, kung sakaling maisabatas ito, ano yung significant effect nito sa kondisyon po ng ating mga manggagawa? Gaano ito makakaapekto sa kanilang sitwasyon? Malaki ang magiging epekto sa mga manggagawa ng pagsusulong ng pagbabago sa saligang batas, no? Kapag ito ay nakalusot, lalong titindi yung pag-atake sa hanay ng mga manggagawa sapagkat tinitiyak nito, no, yung upang makapag-anyaya ka, makainganyo ka ng direct foreign investment sa ating bansa, ay kailangan mong ibagsak ang sahod ng mga manggagawa, pananatili ng kontraktualisasyon at yung di pagsang-ayon na maitayo ang mga unyon at kilos ng mga manggagawa sa iba't ibang larangan ng paggawa. Lalong-lalo na sa tinatawag na model sa export or special economic zones kung saan nanatili ang no union, no strike policy, na batayang karapatan ng mga manggagawa sa kanyang international rights, conventions, ay ipagkakait, pagkakaila ang lahat ng bagay na yan sa larangan ng pagtiyak na papasok na ang foreign investments. Kaya maling-mali itong kanilang formula na ang tanging pinagbabatayan upang umunlad ang ating bansa ay yung pagdagsa ng mga dayuhang mangangalakal sa ating bayan. Manapay nag-aalisan pa nga, lalong-lalo na automotive industry, ay lumilikas sa ibang bansa sapagkat hindi sapat yung pasilidad na meron tayo sa ating bansa. Sa makatwid, ang masisikil lalo ang karapatan ng mga manggagawa upang mabigyan ng pagsuhay ang imbitasyon sa mga mamumuhunan na siyang sinasagawa na ng mga nakaraang gobyerno at ito pa rin ang pinapatupad sa kasalukuyan ang mga neoliberal na patakaran ng liberalisasyon, privatisasyon at deregulation. Pag pribado ang isang dapat na nagseserbisyo sa ating bayan tulad ng tubig, kuryente, at transportasyon, mas mataas sapagkat ang pangunahing layunin niyan hindi naman serbisyo kundi negosyo. Kaya nga sinisigaw namin parati sa aming mga pagkilos na serbisyo sa tao, huwag gawing negosyo. At yan nga ang nagaganap sa kasalukuyan. Maski yung mga kalsada natin, pinakamaraming privatized na kalsada dito na sa ating bansa, na binabayaran mo mismo yung pagtakbo sa kalye bago ka makarating sa iyong trabaho. At ito ay malaking sagka sa dapat ay pagunlad at kaginawaan ng mga mamamayan na hindi dapat isinasa pribado, kapwa sa lokal at sa dayuhan, ang mga institusyon na dapat ay pangunahing naglilingkod sa ating mga mamamayan. Kuryente, tubig, transportasyon,
paaralan at ang mga ospital ay dapat nasa kamay ng pamahalaan. Mungkahi po ng Center for Trade Union and Human Rights na gawing across the board or i-apply sa buong bansa yun ngang mungkahing pagtaas ng sahod sa ating minimum wage earners para daw po maiwasan yung wage distortion and para rin daw po maiwasan yung alitan sa sahod. Sa ngayon po kayo rito. Ay, tama yung obserbasyon nilang yan, ng Center for Trade Union and CTUHR, na dapat talaga may kalakip na provision ang anumang pagsasabatas ng pagtataas ng minimum na across the board. Ibig sabihin nito na kapag inimimplementa mo halimbawa ang 100 dagdag, kailangan yung mga sa lampas ng minimum ay madagdagan din hanggang sa supervisory level upang maiwasan na yung wage distortion na kung saan nag-aabot yung mas mataas na yung kanyang taon ng pagseserbisyo, mas mataas na yung halaga ng kanyang sahod kumpara sa mga bagong pasok at yung supervisory up to managerial positions. Yung managerial, mas concern na yan ng top management, ang mas siguro maapektuhan dyan mula sa rank and file, both sa contractual at saka regular workers hanggang sa supervisory level. Kung kaya't makabuluhan yung mungkahing ito ng Center for Trade Union and Human Rights na kung anumang batas ang ilabas batay sa dagdag sahod ay dapat itong across the board nationwide. Sa tingin nyo, ano po yung dapat na gawin ng pamahalaan para matulungan yung mga small business owners natin? Kung ganito yung sinasabi nilang epekto ng isinusulong na Senate bill na ito, ano kaya yung dapat gawin ng pamahalaan para matulungan yung mga maliliit na negosyante natin? Unang-una, para makamit ng mga manggagawa sa medium and micro enterprises ang anumang dagdag sahod, kailangan na ay alisin muna yung i-repeal yung batas na nagbabawal na isakatuparan ang dagdag na minimum sa tinatawag na medium and micro enterprises. Kasi umiral yung bambilo, So hindi sila tinatakdaan na tumupad sa minimum wage laws, Kaya kailangan i-repeal yung batas na yan para ma-enjoy naman ng mga manggagawa yung dagdag sa antas ng minimum sa mga paggawang ito ng medium and small, medium and micro enterprises, At tingin naman namin na hindi masyadong magiging apektado ang small industries kasi nagkaroon nga ng survey na ang matitigpas sa kanilang tubo ay 16 to 17%, pag isinakatuparan na itong dagdag na sahod. Pero nais kong bigyan ng pagdidiin na hindi talaga sapat itong 100 piso lamang. Ang aming hinahangad ay isang halaga na papantay sa umiiral na family living wage, kundi man ilapit dito at huwag gawing atado, huwag gawing yung kinakatay, yung anumang dagdag na sahod at paunti-unti, pautay-utay ang pagbibigay sa mga manggagawa. Kung gustong magkaroon ng sapat na kaginhawaan at impact sa kakayang mamimili ng sahod, ay kailangang itaas ito ng buo at hindi installment ang pagbibigay kung seryoso talaga sila sa pagtulong sa kanilang mga manggagawang Pilipino. Ka Elmer, maraming salamat po sa pagsama sa aming programa. Maraming salamat si Pamela at maraming salamat. Magandang hapon sa ating mga kababayang nakikinig at nanonood sa yung makabuluhang programa. Mabuhay po kayo at more power. Atin pong nakapanayam si Ka Elmer Labog, Chairman mula sa Kilusang Mayo 1. Samahan niyo po muli kami sa susunod na linggo para talakayin ang ipapang issue ng bayan at para alamin ang katotohanan sa likod ng kontrobersya.